morning. So, biyaheng norte tayo ngayon. Papunta tayo sa part ng Bulacan na hindi ko masyadong na-explore pa. Ito yung Central Bulacan area. Yung isa sa mga pakay nating puntahan ngayon, may marka sa mapa na New Zealand daw of Bulacan. Honestly, hindi pa ako nakapunta ng New Zealand, pero ang nai-imagine ko doon, malawak na damuhan, siguro may view ng bundok sa background, at syempre baka. Hindi mawawala yung baka. Excited ako sa ride natin kasi gusto kong malaman kung tama nga ba yung expectation ko. So medyo mahaba ang ride natin ngayon, siguro mga around 170 kilometers. Mula Taguig ay papadyak tayo papuntang Bulacan via Congressional Road. Papasok ng May Kawayan hanggang matagos ang Santa Maria, Bulacan. Daraan tayo sa mga bayan ng Pandi, Bustos, San Ildefonso hanggang DRT bago bumalik ng Metro Manila. At syempre, as usual, marami tayong side trip along the way. Let's go! Parang ang tagal na ng huli nating padyak. Pero kung alam nyo lang kung ilang ride din ang naudlot bago ito. Sa ngayon, masaya ako. Dahil sa wakas, eto na naman tayo sa isa na namang adventure. Gaya ng nabanggit ko, hindi ko pa masyadong explored ang Central Bulacan area. May impression kasi ako na halos parang Metro Manila na lang siya. Pero ready akong masorpresa sa araw na ito. Normally pag pupunta ako ng Bulacan, either MacArthur Highway or via Commonwealth. So ngayon dumadaan tayo sa Congressional, and hindi ko alam kung worth it ba na dito dumaan papuntang Bulacan. Gusto ko rin kasi mag-explore ng bagong daan. So tingnan na lang natin. Sa May Kawayan, Bulacan na pala tayo. So medyo mabilis lang sa ina-expect ko pala, no? O nataon lang na hindi ganun ka-traffic. Sa ngayon ay dumaraan tayo sa mga loob-looban ng Bulacan na so far ay hindi naman matraffic. Pero kung nagmamadali ako, tingin ko hindi rin ako dito daraan papuntang norte. Madaming pasikot-sikot kasi at may mga hindi maayos na kalsada. Pero paminsan-minsan, may mga luntiang tanawin kang makikita. Isang paalala na unti-unti ka nang lumalayo sa lungsod. Santa Maria na pala tayo. Bilis lang, para tayong nag-teleport. Malapit na tayo sa Pandi, Bulacan. At pupuntahan natin yung isang historical site na nakita ko sa mapa. Medyo bago lang sa akin yun, kaya medyo interesting siya. Mga 10 kilometers pa siguro. Sa aking pagbabasa tungkol sa bayan ng Pandi, nalaman ko na malalim pala ang kasaysayang bumabalot dito at may malaking papel ang bayang ito sa laban ng ating mga ninuno para sa kalayaan. At ngayon,
papunta tayo sa isang landmark na gumugunita sa isang mahalagang kaganapan. Mahigit isang siglo na ang nakakalipas. Nandito tayo sa Barangay Tandang Kakarong, Pandi, Bulacan. So mukhang venue ito ng isang historical event, ang Battle of Kakarong. Ito na ba yung New Zealand of Bulacan? Hindi pa. Hindi pa ito yan. Pero maraming baka. Nabasa ko lang. So dito pala sa Pandi binuo yung unang organized na republika sa Pilipinas. So tinawag siyang Republic of Kakarong. At itong lugar na to, dito naganap yung tinatawag na Battle of Kakarong de Sili. So labanan siya between Spanish forces at mga Pilipino. So mahigit 1,000 pala yung namatay dun sa digmaan na yun. And tinayo itong shrine na to para i-commemorate yung mga Pilipinong namatay sa Battle of Kakarong de Sili. Honestly, so far parang medyo underrated din ang Pandi, yung masabi ko. So sa ngayon kasi medyo natutuwa ako sa mga view ng kalsada dito. So ang ine-expect mo kasi sa Bulacan, medyo parang syudad na rin parang Metro Manila na. Dito ramdam mo pa rin talaga ang probinsya. Ganda ng view. Tingin ko nasa Bustos na tayo. At sa totoo lang, hindi ako masyadong nag-risk na dumaan sa mga hindi ako pamilyar na daanan. Minsan kasi hindi maganda yung daan o kaya dead end. Pero sa pagkakataong ito, natuwa ako sa dinaanan natin. Maraming mga good surprises. Plano nating puntahan yung tabi ng ilog, pero hindi ko sure kung meron bang daan papunta doon. So parang meron, pero minsan kasi hindi rin reliable yung mapa. So tingnan natin.
mukhang dead end na pala dito. So ayun, so babalik tayo, backtrack tayo at dadaan na tayo sa sa sentro ng Bustos na few kilometers na lang naman. So medyo nakapanghinayang lang kasi nung pinaplano ko tong ride na to, nakita ko sa mapa parang ang ganda sana ng view doon. Ngayon medyo okay pa rin naman pero may construction kasi. So, andito na tayo sa San Rafael, Bulacan. And 20 kilometers pa tayo papunta dun sa main destination natin today, which is yung New Zealand of Bulacan nga daw. At matatagpuan siya sa San Ildefonso. So, nasa kabilang bayan pa. Pero bago yun, tingin ko kailangan muna nating mag-lunch. Solve na tayo. So ang plano nating daanan papunta sa New Zealand ay via Viola Highway kasi mukhang maganda yung daan doon at tahimik. So ito na pala yun. Nasa Viola Highway na pala tayo. So hindi siya sobrang tahimik, minsan may mga truck na dumadaan din, pero relatively speaking sa mga kinasanayan nating daanan, maluwag pa rin siya actually. Wow! Open space. Ganda rin ng view sa kalsadang to ah. Panalo ah. Papasok na tayo sa liblib na parte ng Ildefonso. At para sa akin, dito sa part na to ang pinaka nag-enjoy ako sa ating ride. Luntian ang tanawin sa paligid at halos solo natin ang daan. Sa bahagang ito ng ruta din mag-uumpisang magkaroon ng gravel sections. At ito ang rason kung bakit hybrid bike ang gamit natin ngayon. Ang ganda lang din ng panahon sa araw na ito. Hindi masyadong mainit at hindi naman maulan. Mahirap mag-ride kasi dito pag basa ang lupa. Malagkit ang putik. Kaya tinatsyempo ko nitong mga nakarang linggo na walang ulan the day before ng ating ride. Ito na ba yun? Tingin ko hindi pa. Pero okay sana yung rough road, pero mukhang may construction na nangyayari dito. Daming malalaking truck, kaya medyo kailangan patient ka. Hindi naman delikado pero maskip yung daan pag makakasalubong mo sila. I think banda doon pa yung nakamarkang New Zealand. Wow.
Isa sa mga highlight ng ride natin ngayon ay itong Pasong Bangkal Bridge na nagkokonekta sa San Rafael at San Ildefonso. Tumatawid sa isa sa mga sanga ng Angat River. Medyo luma na ang tulay na ito, pero ligtas pa namang tawirin. Simple lang ang arkitektura niya, pero ang pumukaw talaga sa aking atensyon ay ang ganda ng paligid dito. Berdeng-berde ang mga puno at halaman, tahimik at malinis. Ganda ng tulay na yun So, pangalan ata ng barangay na to is Pasong Bangkal. At yung tulay na yun, Pasong Bangkal Bridge. So, mga 6 kilometers pa punta dun sa New Zealand. Dito tayo sa kaliwa, Sapang Dayap. Haba din ang gravel roads dito at nagsasanga-sanga sa iba pang mga trail. Mabuti na lang at consistent yung ruta na nasa Google Map dahil may chance talagang maligaw. Dalawang klase ang rough road dito. Yung isa ay section na mabato at medyo matulis, kailangan ng pag-iingat. Yung isa naman ay parang clay na kumakapit ang putik. Ngunit kayang-kaya naman ito ng mga naka-hardtail at gravel bike. Yan, so mukhang kailangan nating tawirin tong hindi ko alam kung ilog ba yan o baha lang talaga eh. Pero medyo medyo malalim din siya eh. Yung tinitingnan ko sa Google Map, parang siguro mga 100 meters na lang punta doon, 1 or 200 meters na lang. Yan, medyo malalim din siya actually. So tingin ko abot sa bottom bracket, kaya pinag-iisipan ko kung paano ko tatawid eh. Medyo malalim siya. Buhat na lang. Yun. Ito na ata yun. So, damuhan, check. Baka, kambing, check. Bundok, siguro counted. Mount Arayat, so check din. So mukhang medyo malapit-lapit naman sa na-imagine kong New Zealand, pero medyo malit lang siya actually. Malas pa kasi medyo umuulan na, so palipasin lang natin ng konti. Sana huminto ang ulan. Sarap tumambay dito. Parang nakakatamad na umuwi. Tapos solo lang natin tong lugar. Meron lang kaninang mga grupo ng naka dirt bike, dumaan din papunta doon. Pero maliban doon,
Wala pa akong ibang nakikitang tao na dumaan dito. Meron pa pala siyang peak. Wow. Wow. So ito yun. Hindi ba pala yung kanina? Anong barangay po ito? Sapang Dayap. Sapang Dayap. Tapos ito po kabila, Kasalat. Kasalat. Okay, DRT na po. Ganda ng playground nyo. Parang Mga kayo talaga laruan dito. Ay, ano pa yung mga diyan may daan pa dito. Ay po, nakikita niyo yung malinis na yun. Nilalaro po. According sa natanungan ko, hindi na tayo babalik sa kaninang ginaanan natin. Dito tayo papuntang barangay Kasalat. Tapos pumunta na tayong DRT. So, according sa mga nakausap ko kaninang naka dirt bike, marami raw ditong mga trail. Paikot-ikot dito. Mukhang playground nila itong New Zealand. At siguro kung taga dito lang ako, malamang napabili na ako ng mountain bike at balik trail tayo. Uwian na naman. Pero bago yon, meron pa tayong isang maiksing side trip. Halos malapit lang kasi ito sa kalsada. Rough road pa rin ang ating daraanan. Pero wala namang problema dahil hindi naman ito masyadong technical. Sa totoo, nag-e-enjoy ako sa mga gravel roads dito. Bonus round. So itong ilog na to actually konektado to sa tinatawag na Alagaw Falls. So plano ko sana pumunta dun ngayon kaso medyo hinahapon na tayo kaya isip kong cancel na lang yun. Pero okay din kasi kahit sa tabing kalsada lang makikita pa rin natin yung magandang rock formation. Mula dito sa Barangay Alagaw, meron pa tayong mahigit 80 kilometers pa uwi. Mapadyak tayo papuntang DRT hanggang tumagos sa Norsagaray. Tingin ko medyo pinahirapan ko pa ang sarili ko dahil may ilan ding mahabang ahon dito.
dami kong nadiskubre sa ride natin ngayon at mukhang sulit ang ating pag-explore. Minsan, nakakatuwa din talagang sumubok ng mga bagong daan. Pero syempre, bago yun, dapat ay may konting pagsasaliksik din tayo, lalo na para sa ating kaligtasan. Paano ba yan? Kita-kits na lang ulit next time.